Papasok na ang Korte Suprema para busisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Senador Chis Escudero tungkol sa milyon-milyong donasyon mula sa isang kontratistang iniuugnay sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nakatakdang silipin ng Korte Suprema kung tama ba ang desisyon ng COMELEC na i-clear si Senator Chis Escudero. Kaugnay yan ng 30 million peso campaign donation umano mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano. Sa isang unbanked resolution na dated February 18, inaprubahan ng High Court ang petisyon ng isang private citizen na si Barry Tayam na humihiling na busisiin ang naging desisyon ng poll body. Nauna na kasing nagpasya ang COMELEC Political Finance and Affairs Department noong November 2025 na walang nilabag na election law si Escudero sa pagtanggap ng donasyon. Wala rin daw nilabag si Lubiano sa pagbibigay nito ng kontribusyon sa kampanya ng senador. Sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng campaign donation ang mga tao o kumpanyang may kontrata o subcontract sa gobyerno para sa government projects o services. Si Lubiano ay iniuugnay sa Centerways Construction, isa sa mga kumpanyang naiuugnay sa flood control projects ng gobyerno. Siya rin umano ang pinakamalaking campaign donor ni Escudero, ayon na rin sa mga naunang report. Matapos lumabas sa mga ulat tungkol dito, naglunsad ang COMELEC ng motu proprio o sarili nitong investigasyon. Hiwalay daw po yung entity ni Centerways doon kay Lawrence Lubiano. Pero ako, inargue ko na paano magiging hiwalay? 99% owned yan ni Lubiano, i-control niya yung Centerways. Saka yung kinikita niyan, and yung 30 million saan niya kukunin, more sure, galing din naman sa Centerways as contractor. Wala pang opisyal na komento sa panig ni Escudero kaugnay ng High Court decision habang kinilala naman ito ng COMELEC. Ilang marami daw kasing loopholes sa election law ang mabibigyang linaw, kabilang ang usapin sa campaign donations. Dito po kasi sa Omnibus Election Code, walang ganyan. Hindi naman po pwedeng mag-imbento ang COMELEC. Kaya nga po sabi namin, napakaraming malilinawan sa bagay na ito. Kaya wini-welcome po ng COMELEC kung sakali man pong ito'y didesisyonan ng Supreme Court. Sa gitna ng init ng flood control scandal, bumaba sa pwesto si Escudero bilang nooy Senate President. Una na rin siyang pinaratangan sa mga Senate probe na bahagi umano siya ng kickback scheme mula sa flood control projects. Pero mariin na itong itinanggi ng senador. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.